At minimal preskat tayo po ay dadako na po sa napakahalagang bahagi po natin pong banal buhay ng pakikinig ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. At ang buong pagkakataon po ay binibigay ko po sa ating blood ordained preacher, Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon. God bless you po sa ating beloved Brother Greg Mascarinya, sa ating pong beloved MC. At mga minamahal, ako po ay nagpapaabot po ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan sa ating Diyos nating pinaglilingkuran. At gayon din sa patuloy nating pag-alaala sa mga di malilimutang aral na ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At gayon din, nagpapaabot po tayo ng paggalang at pagbati sa ating mga minamahal at ginagalang ng mga beloved Almeida family. At sa lahat po ng mga minamahal, mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, sa ating mga minamahal mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa Ibayon Dagat, sa lahat po na naabot po ng ating banal na gawain, maging sa mga kapatiran natin dito sa Olongapo City, maligayang panonood po. Kindly, mga minamahal, tayo po makiisa, manalangin po muna tayo upang minsan pa dumaloy ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, maunawaan po natin ang kanyang mga salita. Manalangin po muna tayo. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapang kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Malapang na patawarin mo po kami, linisin po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat na magdala ng banal at sagradong salita. Bigyan mo ng pangunawa ang mga nanonood at nakikinig at higit sa lahat sa mga may taglay na karamdaman, mga minamahal namin mga kapatiran, malapang na nangangailangan ng iyong kapangyarihan. Hipuin mo po sila bago matapos ang banal na programang ito, matanggap nilang kumpletong kagalingan. Ito po yung aming idinadalangin sa dakilat makapangyarihan pangalan ni Jesus. Sinasaway namin lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamala pang minamahal. Kindly buksan muna natin yung ating pambungad na talata dito sa Job, Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 12. Dito po sa Aklat ng Job, Kabanatay 1, talatay 6 hanggang 12. Isang araw nga ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" Nang magkagay sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, "Sa parot parito, sa lupa, at sa pamanhik manaog doon." At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at umihiwalay sa kasamaan." Nang magkagay, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, "Natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tiyatangkilik sa bawat dako, yung pinagpalang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain? Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tiyatangkilik at itakwilkan niya ng mukhaan." 12. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Narito lahat niyang tiyatangkilik ay nasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay." Sa gayoy, lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating Satan's among the saints. Sa Satanas, maminamahal, na nasa gitna ng mga mananampalataya. Maminamahal, sabi po nabasa po natin, "From Satan's presence among the Christian or the children of God insists us." Dito po makikita po natin, maminamahal, kung paano po ang kalaban, maminamahal, ay nasa gitna ng mga anak ng Diyos. At pinipilit po, maminamahal, na tayo po ay gawa ng masama. At sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ito pong kalaban natin ay manaog yan. Sa panahon natin ngayon, maminamahal, na wala pa yung tinatawag na judgment, yung white throne judgment. Si Satanas ay malaya pang, manaog mula sa langit.
hanggang sa lupa at naghahanap po ng maisusumbong sa ating mga anak ng Diyos. Nabasa po natin ang mga talata, mga minamahal, sabi po rito, si Satanas po ay hinangad niya, mga minamahal, na bigyan po ng parusa. Ito pong si Job. Pero sabi ng malapang sa kanya, wag mo siyang gagalawin sapagkat wala akong nakitang masama sa kanyang ginagawa. Pero maminamal, sinabi ni Satanas, sabi, pagbuhatan mo siya ng kamay ngayon at galawin ng kanyang tinatangkilik, itatakwil kanya. Gustong patunayan, mga minamal, na ni Satanas na mainit lang si Job dahil siya po ay pinagpala ng malapang na mula sa kanyang sambayan, sa kanyang mga tinatangkilik, sa kanyang kalusugan, at sa lahat ng bagay sapagkat si Job po ay napakalapit sa Diyos. Pero gaya po, maminamal, ng pagtukso ni Satanas, maminamahal dito po kay Job, sabi rito, sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat ng kanyang tinatangkilik ay nasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ay huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayon lumabas si Satanas mula sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, pinahintulot pala ng malapang na minsan, dumarating po tayo, maminamal, doon sa mga pagsubok na ginagawa ng kalaban. Minsan yung ating karamdaman, minsan yung tayo po'y susubukan sa ating mga tinatangkilik. Pero mga minamahal, kung tayo po ay magtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala po tayong dapat ipangamba sapagkat sabi nga everything is under control. Ang lahat ng bagay ay kontrolado ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung mababasa rin po natin dito, mga minamahal, sa banal na kasulatan na sabi po rito, si Satanas po, mga minamahal, ay napakatuso. Siya po isang tuso. Sabi rito, kung mababasa po natin Genesis 3, verse 1 up to 5, maminamal, sabi, ang ahas nga, maminamal, ay nag-ang iyong hayop, maminamahal, at ito po ay si Satanas, nag-anyo pong ahas. Sabi rito, mababasa muli natin dito sa Genesis chapter 3, verse 1 hanggang 5, kaya hindi basahin muna natin to. Dito po sa Genesis, Kabanatay 3, talatay 1 hanggang 5. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinmang sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoon, ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sa 5, sapagkat tarastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos, at makakilala ng mabuti at masama. Amen. Yan po, maminamal, ang pangalawang halimbawa na from Satan's presence among the children of God. Iginigiit niya sa atin, maminamal, na tayo po'y magkasala. Kaya nga dito po, nabasa po natin, maminamal, maging kay Adan at kay Eva. Maminamal, sabi ng ahas, maminamal, ito po'y si Satanas na nag-anyong ahas. Sinabi sa kanya, maminamal, kay Eva, sabi, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng inyong Diyos sa araw na iyon na kayo'y kakain ng bungang kahoy, ay madidilat ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Yan po, maminamahal, ang panunukso ng kalaban. Kaya dapat po natin tandaan, maminamahal, na ang sabi po ng talata, that the mere assembling of ourselves with God's people is of no value. Laging sinasabi ni Satanas, maminamal, yung ating pong pananatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating pagiging katapatan, yung ating pong marubdob na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, lagi niya pong ini-insist. Lagi pong ipinipilit ng kalaban, maminamal, na walang kabuluhan ang ating ginagawa para sa Diyos. Katulad ng ginawa, maminamal, ng kalaban, maminamal dito po kay Job. Si Job, maminamahal, napakatapat sa Diyos, pero sa kabila nito, maminamahal, sa katapatan niya, sinubukan siya ng dyablo.
Binigyan siya, maminamal, ng katakot-takot na kahirapan, katakot-takot na pagsubok. Maminamal, unang-una, inalis yung lahat ng kanyang kayamanan, ang kanyang mga alagang hayop, mga minamahal, ang kanyang 10 mga magagandang mga anak. At pagkatapos ito, binigyan pa siya ng karamdaman mula ulo hanggang paa. Yan po, maminamahal. Kaya nga, dapat po nating tandaan, maminamahal, na yung ating pong pagtitipon, yung ating pong pakikipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon ay lagi pong igigiit ng kalaban na ito'y walang kabuluhan. Katulad ng sinabi rito, mababasa po natin dito sa Job, Kapitulo 21, talatang 15 at Malakias 13 hanggang 15. Sabi po rito, maminamahal, ay iginigiit lagi ni Satanas. Katulad ng ginawa niya kay Job, katulad ng ginawa niya kay Adan at kay Eva, kaya sila napalaya sa garden ng Eden. Dapat natin, mga minamahal, hanggang ngayon, dapat nating malaman na hanggang ngayon, gusto maminamal na kalaban ng Diyos na palabasin na lahat ng ginagawa natin sa ating pinakamamahal na Panginoon ay walang kabuluhan, wala tayong mahita. Pero hindi natin alam, maminamal, ito pong ginagawa natin. Ito po ang pinaka makabuluhang bagay na gagawin natin dito sa lupa sapagkat ang katumbas nito'y katumbas, maminamal, ng kaligtasan ng ating kaluluwa at ang katumbas nito, maminamal, higit sa lahat, yung mabibigyan natin ng dakilang kalulatian ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero gusto ng kalaban ng Diyos, maminamahal, na ipawalang saysay yung ginagawa natin para sa Kanya. Tingnan po natin, basahin po natin Job 21, talatang 15 hanggang at mamaya sa Malakias 13 hanggang 14, basahin po natin. Dito po sa Job, Kabanatay 21, talatay 15. Ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglilingkuran namin? At anong pakinabang magkaroon kami kung kami ay magsidalangin sa Kanya? Sa Malakias 3:13 hanggang 14. Ang iyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayunmay inyong sinasabi, sa ano kami nagsasalita laban sa iyo? 14. Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin at tayo nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Nakita niyo, maminamahal. Ito po, maminamahal, ang bunga ng panunulsol ng diablo, panunulsol ng kalaban ng Diyos. Ang sabi po rito, maminamahal, katulad po ng sinabi ng Job 21 verse 15. Sinabi rito, maminamahal, dahil sa panunukso ng kalaban. Ang sabi rito, nagtanong po, maminamahal, si Job, sabi rito, anong makapangyarihan sa lahat na siya'y paglilingkuran namin? At anong pakinabang magkakaroon kami kung kami